Good morning, everyone. Ine Mutapad, good morning. 2025 is the year of, everybody say, Documus Live. 2025 is the year of, I cannot hear you, the year of, this is the proven and tested abundant life in Christ. Ingon ng Bible sa 2 Corinthians 5:16 to 17, therefore, from now on, we regard no one according to the flesh. Even though we have known Christ according to the flesh, yet now we know Him thus no longer. 17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away. Behold, all things have become new. Ang pinaka-point sa verses nga akong gibasa, pag naana ka kang Kristo, bag-o na gyud ka sa mata sa langit. Sa mga silingan, sa atuang pamilya, imong bana, imong asawa, medyo morag-maura maghihapon. O panausab, bisag gitawag na nidawa sa Ginoo, nasimba na siya, nanay kanang espirituhanon nga aktibidades siyang gibuhat. Pero kumin ka nga murag-maura maghihapon. Sa mata nato, murag gamay pag yun ang kausaban. Pero sa mata sa langit, no, kung ang langit paistoryahon, because you believe Jesus Christ, you receive Him as your Lord and Savior, imong giila ang iyang sakripisyo sa cross, ingon nga history? No, ingon nga para kanimo, para sa ako. Iyang gi-offer, iyang kinabuhi sa cross 2,000 years ago para sa kabayaran sa akong mga sala nga nabuhat. Munang ingon ang Bible, because of that powerful truth nga kamatuoran, anyone nga mudawat ni Kristo, ingon ang Bible, I will give you the right to become a child of God. Pagtuo, everybody say pagtuo. Ang pagtuo is to believe the unseen things. Ebidensya siya sa mga butang nga wala na to nakita. O ingon po ng Ginoo, bulahan ang tao nga nituo nga wala nakakita kaysa nakakita adisir pa nituo. Muna kita na-discuss na to last Sunday nga natawo man gyud ta to witness nga naagi Ginoo. No, nya ang witness nga atong pasabot diha dili daghang magoy term sa witness na illegal term ug naapoy kanang tawhonon nga term nga inato secular nga term. Ang legal term dapat naa-adjud ka didto, kita gyud nimo or na-record nimo sa video or nasuwat nimo or naa kay audio voice ba siguro nga recorded. So mao nang mga legal nga mga pamaagi. So legally naay naka-witness ni Lord, mao na ang mga apostles. The early church legally na-witness sila by flesh or in flesh. Pero kita karon, because way back 2,000 years ago naman nilabay, we witness the Lord Jesus Christ sa ubang tao through faith. Pagtuo. By His Word. Pagtuo. Sama sa gingon sa Ginoo, bulahan ang nito nga wala nakakita. Wala ta nakakita. Wala po na to na feel. Pero na ay recorded, written evidences. Dili lang Bible, dili lang ang scripture, but even sa mga history, even sa mga book of annals of history, daghan kaayo nakasuwat sa gitawag og Kristo. So recorded yun si Jesus. Dili siya usa ka myth, dili siya part sa gitawag og mga demigods, mga Ginoo-Ginoo. Kay before ni Christ, daghan po yung nag-ingog Ginoo sila. Pero si Kristo migsuon, ang kalainan niya is recorded ang iyang kamatayon, daghay mga witnesses sa iyang resurrection. Ni appear ang Ginoo Jesus sa iyang mga disipulo, sa mga naipagtuo, 500 or more nga mga eyewitnesses. So kung 500 or more, according sa Bible, ug naapoy nagsuwat sa resurrection ni Jesus sa history, dili na gyud na siya matawag na to nga si tawagan na
illusion lang or hallucination lang. It's recorded. More than 500. O kining mga nabilin nga mga disciples sa diyang ni Saka siya, kung buot sabton, hadlok ba ni sila? Mo ni ang mga nanghadlok, nagduha, mga walay word of honor. Nga nung mga magkagulay word of honor, ang pinaka-leader sa mga disciples, si Pedro. Pasabot, pag leader ka, automatic, tanaw sa tao ni mo, taas, nani mo tanan, mas labaw pagka sa mo adri. Pero si Pedro, may una ni, huwag kailana! 3 times. And then, nilakaw siya. And then, pagka third time, nga siya, huwag kailana, nalimot ko asa nga book, sa Luke or sa Mark, pagkatugtugaok sa manok, si Jesus nilingi straight to Peter. O si Peter, pagkakita niya kang Jesus, nidagan siya, nihilak palayo. So, ang point dito is, sa diyang ni-deny si Pedro, ang Ginoo fully aware, bisag puno na siya dugo, kay kulata naman siya nga time, nilingi gyapon siya. So, grabe yun ang Ginoo, no? Grabe yun. Pasabot, wala siya nilingi nga. Gisipata niya si Pedro, ginanti ka, wala. Lagi tanaw. Kaya ang mata magusingi sa Ginoo is eyes of love, eyes of grace, eyes of mercy. No? Mao na tinanawan sa Ginoo. Kaya kung iyang tinanawan, tinanawan sa kaisog o kanang anger, hatred o condemnation, wala naging mo balik ni isa nga mga disciples. Kaya nga naman, ang ilang isa sa mga giagad si Pedro. Pero si Pedro recorded sa Bible, fully restored. Ngano na fully restored siya? Kaya na part sa Bible, giingon niya, si Jesus Christ mismo, He prayed for Peter. In behalf of Peter, He prayed for Peter. Walay record sa Bible nga nag-pray si Jesus kang Judas. So naay power ang prayer. Mo na gitawag intercession. You intercede in the behalf of other person. Napoy prayer nga para sa imo, pero napoy prayer para sa ila, pero ikaw ang representative. Mao na siya gitawag intercession. Mo intercede ka in behalf of one person or groups. So mao na nga si Jesus nag-intercede kang Pedro, mao na nga na fully restored siya. Pag fully restored niya, mo na recorded siya nga kining mga nabilin nga kumbut sabto nang hadlok, nang talaw, murag nawad-an nagyug paglaong, sila sa dihang na-resurrected si Jesus o nagpakita sa ila, kabalo mo unsay result? They're ready to die for Jesus. Just imagine, dili na normal nga pagtuo. Liman ka, ready ka mo all out sa imong kinabuhi. And then mo na gibuhat sa early church. No, ilag yung kanabang all out good. Why ko kahadlok? Sa pag-resurrect ni Jesus, nagpakita siya, recorded sa Bible, pipila gyud ka mga disciples iyang ipakita. Nya dili lang kanang one by one in different time. Ingon ang Bible, at once He showed Himself over 500 disciples at once. Because that's the Jesus is. Ang Jesus is na resurrected body. Wala na siya sa gitawag og creation body. Kini kana imong lawas ug akong lawas, creation man ni siya. Naay giandam ang Ginoo nga gitawag og new creation body. Kana nga lawas, heavenly glorified body. Kaya mulupad, dili mahadlok og tag-as heights, dili mamatay, dili magsakit, og dili na matiguang forever young. I don't know if you're happy, pero maunay promise sa Ginoo. Og to be exact, siya ang firstborn of the new creation. Si Adan, firstborn of the creation. Niya ang creation na fall or fallen creation na tatungod sa disobedience. The new creation na ay another Adam.
His name is Jesus Christ, the firstborn of the new creation. Muna nga, kung mamatay ta, muhunong ta for the meantime sa heaven. Muna ito ang holding area. For the meantime, di ta magtapok sa heaven. But, ang ato ang final destination, everybody say final destination, is the new heaven and the new earth. God will create a new creation. Pag may creation, that's the galaxies, that's the universes. Another earth. Mo na gitawag new earth. Kabalo ko ang atong mga scientists. We honor them, I respect them personally, pero na sila yung mga nindot karon nga mga discoveries, new earth, planet blah 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 na yung mga numbers, no? And then ilang gi-describe nga mas grabe pa, mas nindot pa sa earth, mas dako pa. And then pag mupuyo ka dito, possible yun nga mutaas imong kinabuhi or possible kay ang earth magud nga atong gipuy-an. Dako kaayo siya og connection nga kita tag-as og kinabuhi or dili ta basta-basta magsakit. Mo na nga before the flood. Everybody say before the flood. Katong kang Noah ba, before the flood. Ang mga edad sa mga tao tag-as kayo. 800, 900. Ya kung mamatay manggali sayo-sayo 100 bata ra na. Baby pa makonsider. Sila Adan 900, ang pinakatigulang si Methuselah 960 something. So tag-as kayo. But sa dihang naanay flood, ang mga edad ni gamay. Nga na Ginoo, the days of human is only something 80 years. But in the means of strength, kung magisgot tag kusog, disiplinado ka sa imong lawas, ingon ang Ginoo, ang human, ang mga tao, pwede sila moabot og 100 to 120 or pataas. Muna pag maabot kag 100 kapin pataas, 100% kanang tawhana or bayhana, very disiplinado sa iyang lawas. Ayaw kalimot ang imong lawas, isa ra gyud. Ug ayaw kalimot, hiram sa Dios ra gyud ning lawas. Pasabot nagrenta ka ba? Nya ang kaning lawas isa ra dili pareha sa gipangrent nato nga balay nga di na taganahan, pwede ta mangabang na bago. Pag muhawa ka sa isa nga balay, balhin na po kaspikas. Kining kining lawas na to pag muhawa ta, wala na balikan. Or kung na supernatural, na miracle, naman na gyapon na. Pero gitawag og miracle kay dili always unique siya. So, kung i-allow sa Ginoo, balik ka. Pero, ang standard, general speaking, pag muhawa ka ning balaya, wala na kay balikan o di nakakarent og lain. O nang atiman na imong lawas. Kanya ayaw mo anang mentality nga, tiguang naman ko, di na pasagdan na nato namatay. Ayaw, kay anak. Kay naa sa Bible recorded, precious sa mata sa Ginoo ang kamatayon sa iyang mga anak. Nabay mga anak sa Ginoo diri? Kasi pasabot precious. Kanabang ang Ginoo manggod nag-invest siya sa imo. Kanabang inato ni nga istorya para masabtan sa atong level sa atong utok ba. Ang Ginoo nag-invest ba. Hatag siya tanan, blessing, uban pa gihatag sa tao. Own image, own likeness. Gihatag sa tao. Nya, mamatay ra day. Pasabot dili kita mamatay dapat. Patungod sa consequence sa sala, ang divine sentence ni abot. Ang sulod sa divine sentence, aging, sickness, weak ka, and then death, mamatay. Aging, matiguang. Nakuha ninyo? So, wala tagi pagkatao sa Ginoo diri pamatay para mamatay. In his own image, mamatay, mawala dili dapat. But tungod sa sala, recorded na mo sa Bible, ang pulong sa Ginoo dili makat. Ingon ang Bible, pag naay sin, naag siya punishment. So, ang bayad sa sala is kamatayon. Wala nga, ang Ginoo, ako ang image, akong likeness, grabe ang investment ba niya, mamatay ra. So, ikaw, nakadawat pa jud ka ni Ginoong Hesukristo, imong nasabtan iyang kamatayon sa cross 2,000 years ago, para sa kapasayloan sa imong mga sala, mas dapat atimanon nimo imong kinabuhi. Imong lawas. Inom sa saktong ilimnon,
disiplina sa pagkaon, wala ko nag-ingon nga mag-vegetarian mo. Bahala mo kung sa inyong gusto. Kay kitang tao manggod subjective ta sa in terms sa food. Naay tao nga dili maunsa mo kaon og humba o baboy, di gyud maunsa. Pero naay tao nga gamay lang kuya pa na. So naay mga tao nga pagkaon og mga kanang gitawag na tuog mga vegetables, akusgan kay pag mukaon sila ng mga karne murag luya sila, murag bati sila. So subjective siya kay depende mo na sa lawas sa tao. So ikaw, mas nakabalo ka sa mong kagalingon, pero sa akong hinuduman, pag gutumon ka, why pili, kauno ni mutanan. Even ang kanang nabili na lang sa kaldero ba nga, dukot lagi kayo. Imo na lang yun kanang gamitan og luwag ang kilid. Purma yun mo niya. Kitla ni kagkapi, gutom na ka, kurkurog na ka, kapi rin taon. Mga bread ka sa mga gikan ka sa trabaho, gikan sa eskwelahan, mga bread ka pag sus inununan, isa pag kabog ulo. May gali kay na ay mga ahos o luya, pagpako ng luya, hinahinay, sabaw. Daog na. No? Kasabot mo kita na, pero naagi mga pagkaon nga nasanay ta mo kaon, pero tungod sa edad, tungod sa panahon, tungod sa situation, kinahanglan ka mo sabay ba? Mo sabay ka sa. So kung moabot na kaning mga idara, ayaw po pag murag yapon kag 17, wala. Naagyoy disiplina sa tanan. Amen. And then dili sayop magpa-doktor. It's the will of the Lord nga naa kay gitawag og health, no? Mo progress ka sa imong physical. Mo na nga manganak sa Ginoo, wala man tay kwarta mag-maintain tag mga mahalon nga mga vitamins, mga Usana, mga sa panang mga branded nga mga herbal or medicinal diha nga maka-supplement sa tong lawas. Ang Ginoo bright jud kay Ginoo. Kabalo gyud siya nga kulang ta usahay o wala ta usahay og kwarta. Ningon siya iyang gihatag iyang lawas. Ang purpose sa iyang lawas ingon ang Bible, by His wounds. Nasakit-sakit niya mga bunal-bunal. We are healed. Not by His blood. At least masabtan na to, ha? Wala ingon ng Bible, by His blood we are healed. No, we're not healed by His blood. By His wounds. Pasabot, ang iyang lawas, maoy atong kaayuhan. Pero giyon po sa Bible, by His blood, we are redeemed. Tungod sa iyang dugo, kita gilukat na. Everybody say gilukat. Giredeem. Pasabot na prinda ta. Nakuha ninyo? So kini siya dili ni siya yung kaning nga mga word nga prinda, redeem, gigamit ni siya sa atong mga Bible personality, Bible characters, sila Paul, sila Peter, because mao man gyud tinuod nga kinahanglan i-redeem ang tao. Kay naay verse sa Bible nasa Old Testament, kung di ko masayop sa Genesis nga nitan-aw one time ang Ginoo, pagtan-aw niya sa kalibutan ba, pagtan-aw niya. By the way, asa ang Ginoo atong Amahan sa langit? Tuwa sa taas, ha? Klaro? Asa ang impyerno? Nasa ilalom sa earth. Nasa atong ilalom diri. Recorded na sa Bible. Ang langit tuwa sa taas. So, asa ang Ginoo? Ang pulpit, mao ni siya ang creation. Nadiri ang earth, ang sun, ang planets, kasabota, galaxy. First o second heaven ang tawagan na. Ang third heaven, ang gawas aning pulpit, mo ning third heaven. Layo na kayo, wala pa kaabot ang ato ang mga kasi tawagan na kanang mga discoveries, kanang mga satellite something. Ilang ipalupad. So sila naara pa di gamay pa 1/4 pa ilang nakuha. Wa pa sila kaabot sa tumoy-tumoy aning creation. Nya kining pinakatumoy sa creation, mao na ni siya ang without time, without space, without physical. Sulod aning creation na ay physical, na ay space, ug na ay time. Pero sa gawas ani walay time. Og diha sa third heaven, sa eternity, diha nagpuyo ang atong Amahan sa langit. Naapo diha ang langit.
So wala pa ni isa naka-kuan diya. Walay enough nga technology makasulod diya. It takes only spirit, your spirit na makay spirit. Wa ta kabalo kanu sa kakwaon sa Ginoo, kanu sa kakwaon sa Ginoo. It takes spirit nga makalakaw, makahawa aning gitawag og creation. And it takes spirit and glorified body. Everybody say glorified body. Lawas para sa bag-o nga langit ug yuta. Ato mga igsuon nga Jehovah's Witnesses, mo na ilang ipanghatag ang mga leaflets kanang mga magazine, anay mga lion, nagdula sa bata, mga cobra, di na lala, di na poisonous. Mahitabo na siya tanan. First, mahitabo sa millennium, sa time ni Jesus, dali sa kalibutan. But sa new heaven ug new earth, bag-o na siya nga creation. Kaya kini nga creation, morning creation, gihimo for Adam. Sunugo ni sa Ginoo. Ang judgment ani final is fire. Dili na ulan o judge ka ng flood. Wala na flood. Nagbutang naman siya rainbow. Pasabot sa rainbow, no more judgment through flood or through water. Pero naay coming a judgment through fire. So, bisa pag ngadto kas pinakailalom sa tubig sa atong kalibutan, pagsunugon sa Ginoo, sa gitawag og holy fire judgment of God, walay mabili ni isa. So, ang impyerno naa sa earth, sa sulod, og naa pa gitawag og lake of fire. Everybody say lake of fire. Ang lake of fire, dili siya impyerno. Ang lake of fire is higher than impyerno. Kay gingon sa book of Revelation, sa last part sa Bible, kakwaon sa Ginoo si Antichrist ug ang false prophet, kwaon niya, og ang hell. Hell ba? Hell, ang impyerno. Og ang impyerno, kwaon niya, ang tulo, og ilabay niya sa lake of fire. So, ang impyerno karon na ay mga demonyo, sila ang nag-control. Murag, inato nga pagsabot, ila ang kampo. Naay mamatay dito nga walay Kristo, walay Ginoo, wala ni dawat, sulod dito. So, under nila. Pero sa lake of fire, silang tanan, apilang yawa sa tanan, syagit dito. Okay, ang ingon sa Bible, ang lake of fire, unending, unquenchable fire. Pasabot, di gid mapalong. Nya kuyaw ni nga fire kay naay mga worm nga dili masunog sa kalayo. So just imagine kutkuton imong lawas sa mga worm ya naapag yoy init, mapasok lang gali ka, grabe na ka mamalikas, A to Z nga pamalikas na napasok lang ka. How about kung tibuok nimong lawas sunugon? Nya kana pa jud nga kalayo, dili lang kalayo nga it's eternal fire. And then tungod kay tinuod nga naay impyerno, tungod kay tinuod ang sala, tungod kay tinuod na ay bayad sa sala, ug tungod tinuod ang judgment ug punishment, kay tungod tinuod ang linaw nga kalayo, the lake of fire, seryoso ang ginawa na, kinahanglan luwason ako ang akong own image, akong own likeness. Palpag si Adan, then gihatag niya, nagpipila pa, mga prophets, napa mga judges, mga forefathers na to, gihatag si Abraham, si Noah, si Isaac, para maluwas lang kita. Palpak gyapon, gihatag na po ang mga hari, mga kings, ni-rule over yun na sila dire para to save us, to redeem us. Wa gihapon, mga prophets, wala yun. Recorded sa Bible, ang mga anghel mo tabang, pero wala kapasidad ang anghel mo save na to. Moto nga, ingon ng Bible, when the fullness of time came. Pasabot ang Ginoo sa langit, bisag wala siya, He lives outside time, He is the Lord of time. He is the Alpha, the beginning of your life, He is the Omega, the last time nga mo ginhawa ka. Kaya na bisitahon sa Ginoo because He's a God of time. Dili siya control sa time. He controlled the time. Muna nga sa langit, usbo na ko, walay nagsakit dito, walay tiguang dito, walay bata dito, based sa Bible ha. Kaya naman, wala may time.
Even ang atong Ginoo sa langit, dili tiguang. Tiguang pa imong tapad sa Ginoo. Ang atong Ginoo is young. Bata ang ato ang amahan sa langit. Gihimo niya si Adan o si Eve, tiguang? No. Ingon ang mga Bible scholars na agyod sa 16 to 17 to 35 years old. Nasa youthful nga stage ba? Youth nga stage. 35 years old, bata pa kay na. So, ing-ana gihimo si Adan o si Eve. Let's create man in our own image, in our likeness. Dapat tiguang na po si Adan. Wala, dili man. Bata naman si Adan. And then si Jesus, ang pinaka-nindot na to, tanawon kung unsa ang atong amahan sa langit. Kay si Jesus, namatay siya o nabuhi o na-resurrected siya, ascended siya sa langit sa edad na 33 years old. Bata kay nang 33. Dili na tiguang. So makita nimo walay tiguang sa langit kay divine sentence man niya tungod sa sala. So sa sobra ka seryoso sa punishment, dili ni siya pwede tiaw-tiawan, i-joke-joke lang. Ingon na Ginoo, buhaton ako ang tanan, buhat niya tanan. Agid. Forefathers, prophets, kings, judges. Kana mga judges sila Samson, kisa pa, sila Deborah. So kana sila dili na sila hari, dili na sila mga queen, mga judges. Pasabot kada bang sa grupo, sa tribo ni stand sila as a leader. Di gyapon maluwas. Padala og mga prophets, mga usa pa na mga messenger dia, wa gyapon. Hangtod niabot yang anak. When the fullness of time came, He sent His Son. So, ang Ginoo nga nagbuhat sa tanan na siya time frame. Muna nga, og ikaw ako kabalo man ta. Nga kining lugara lumalabay ra gyud ta. Kay lumalabay man ta, pasabot nagpadayon ang journey nato. Dili pwede, mulabay lang tayo, nawala ta, pag matay na, kasi patay na, wala na yung langit, wala yung impyerno, basta patay lang ka. No. Dili nga na, may igsuon. Matod palagi sa mga atheists, mga scientists, pasensya, di gina ko makot ang ilang mga exact words, kay mga terminology nila, mga lagmi, paminaw, mga English, mga technical kaya ba, scientific kaya, pero sila nga, kita magud nagsugod ta sa buto. Ni buto pak. Niya din nag-evolve niya sa pila ka labay nga mga tuig na inapurma nga unggoy ayo tanaway mo tapad. Na inapurma nga ato nahimog tao. Na-evolve ba? So bali ikaw ang tao gihimo ta sa tungod sa panahon. So wala gyud naghimo. And then ang pinaka-source nato kanang gitawag og gas. Kaya ang tanaw nimo ang taas sa kawanangan, puno na diha og mga gas o unsa pa nang mga chemicals. Then mao na siya ang nagbangga na himong Big Bang, no? Tungod ato nga explosion. So kung gikan ta ana nya kuan pag yun na siya kanabang ang chances ba? Billions of chance nga mapurma ang tao. So karon na purma magyud ang tao tungod ana. So tungod anang once in a billion nga chance na purma ta, yat kikan ta sa mga gas o sa pa mga elements sa taas. Ang atong lawas, possible maka-yes pa ko, pero dili nimo ma-explain ang emotion, ang dream, ang desire. Beyond na siya sa physical. Emotion, the way you think, na kay vision, na kay dream, mag-daydreaming ka, beyond na siya sa physical. Nakuha na to. Kung physically lang kini, napurma sa adan sa mga ingani, kita gigag unggoy, marag madawat-dawat na lang siguro, bahalagi ka tag-unggoy. Pero pag muabot na ka sa, magunahon na ang tao, maghinuktog ang tao, nalipay ang tao, nagluya ang tao, depress ang tao, lisod ka na i-explain, beyond siya sa physical. So along the way, basahon nimo ang pulong sa Ginoo, ang tao composed gyud sa tulo. Body, spirit, and soul. Ang body, mo na ni siyang temporary. O dili gyud ni ikaw. Dili gyud ni ang pinaka-original nga ikaw. Ang pinaka-original nga ikaw ang spirit, the breath of God. Spirit means breath.
So ginanahawa si Adan gihimo. Bisag yung sana maghikap, forma tao na gid si Adan. Pero wala may life from the Lord, wala may breath of God. So walay ginanahawa, walay kinabuhi. So bisa pa usan mo hapak sa Adan, di gyud na mo lihok. But when God breathed the breath of life, and then nilihok sa Adan, himo siya human being. And then kanang nga spirit appeal na diha ang imong kalag. Ang kalag kanang soul mo na imong una-una, imong will, imong decision, o ang imong feelings. Mo na nga, grabe kay ta ka-blessed. Kay wala ta gihimo sa Ginoo nga without feelings. Agi tay feelings. Kay liwat man ta sa Ginoo. Ang Ginoo, magselos ba ang Ginoo? Masuko ang Ginoo, manluod ang Ginoo, sa tawagan, di ko kabalo sa Bisaya. Nagtampo ba ang Ginoo? So, liwat gyud na niya. Nakuha na to. Ang problema lang sa ato is na dasakan ta sa consequence sa gibuhat ni Adan. Mo na nga the only way nga maluwas ta, ma-redeem ta sa paingon na unta sa gitawag og hell or lake of fire. Gibuhat na tanan, walay enough nga worthy enough nga muluwas na to. Gihatag yun na iyang anak. Just imagine, grabe ang investment ni Lord sa imo. Nya karon magsakit ka, di na ka mo inom og tambal kay mang Ginoo ni bala ni kung kwaon ko niya. Ayaw. You have your own will. Remember, God respect your will. God respect your choice. Di siya pwede manghilabot nimo. Ala. Pasubon ako. In terms of choices, dili gyud mag-apil-apil ang Ginoo na. Kinuo ba siya? Iyan ang gihatag nimo. Adan, iba o makakaon mo sa tanan ha. Pero except aning isa. Kay kani kumukaon mo ni matay gyud mo. Nya, klaro man gyud nga wala og dili tuyo sa Ginoo nga makasala si Adan. Kay kung tuyo pa niya makasala, iba Adan, kaning daghan kayo nga mga kahoy dire. Di gyud ninyo ni makaon, kini rang isa inyong kanon. Ano kana, kasala gyud na sigurado. Isa ra gyud balik-balik sumubay kadugayan. Pero ting daghana, thousands siguro no sa Garden of Eden. Mga nindot kayo mga fruits nga wa ta kabalo sa klase nga fruits. Mga lagmi kay kompleto didto. Pero isa ra gyud in taon ang di nimo ipakaon. So wala gibutang sa Ginoo na para masabtan nimo nga gihimo kaniya sama niya nga nay own choice, nay own will. Na dapat kay will to live. Amen. Kada bang dapat mabuhi ko kay akong mga anak, dapat mabuhi ko kay akong asawa, dapat mabuhi ko para sa akong bana, sa akong mga apo. Wala na may nag-amen ninyo. Dapat mabuhi ko kay magbayad pa ko sa akong utang. Praise the Lord. Hallelujah. Buutan yun nga may home church. Kaya di yun sila malimot-limot, mabayad yun sila. Praise God. Dapat natay kanabang kaisog mo atubang sa atong kinabuhi. Ayaw mo anang walay pag-asa. Kung na kay choice to live, Lord, I want to live. Buhion dyan ka sa Ginoo. And then of course, uban din sa pagtuo. Sa imo gituan nga mabuhi kag taas, uban sa pagtuo, disiplina na dayon. Nya dili ta sama sa kalibutan nga disiplina through food lang kanang kutob ra sa ila. Ato disiplina through food plus the word of God. Mas dako gyud ang word ni Lord. Mao gyud dapat kay mga anak gud ta niya. Amen. Liwat gud ta niya. So wala na gyud lain nga pasensya sa word nga lain ha, pero I believe na pa man gyud siguro. Pero based lang sa pagbasa nako sa Biblia, wala na gyud pinaka the best nga buhaton sa Ginoo para maluwas ang tao. Ihatag niya ang anak. And then, si Jesus, sa dihang iyang gikuha na nga trabaho as a Savior, willing siya ba nga iyan ang gibuhat. Kita usahay, na atay buhaton sa kinabuhi, pinugos. Pagkuasa dito, sumamoy ako, gibuhat yun mo. Gibuhat yun mo ang trabaho, pero ang bagot-bot, ang naong, pag naong, batig samot. So, pero ang Ginoo sa diyang iyang gibuhat, kabalo siya nga, kulatahon yun siya, birabirahan yun siya, kay magpaluyo yun ang tiyawa na. So, kadin siya nga, Lord, kung pwede lang, Amahan,
Di na ko ni imnon, katong sa Garden of Gethsemane ba? Di na ko ni imnon kay. Pag iyan to imnon, mao na magsugod. Yun siya nga, but not my will. Imog yung kabubuton. So makita nimo, grabe ka submissive, giinom mo eh. Mo to, pila lang ka oras, ni abot na dayon to. Kinsa man ang Jesus diri, nga Nazareth noon. Hindi si Judas, akong kisan. Pag kiss, ay kadyay, ha? Pag duol sa mga katong mga sundalo nga didakop ni Kristo, dili to mga Roman soldier. Soldier to sila sa simbahan. So mga Jewish soldier to sila. Nagyapon to sila armas. So of course may mga armas. Ang mga disciples po naapoy mga armas na. Ila mga armas una kay mga sundang raman. Giilog ni Pedro ang usa sa mga armas atong sundalo. O kusgan mas Pedro. Gitigbas. Tangtang yun ang Bible, tangtang yun ang dalunggan. Na-shock tanan, iso kay si Pedro, nga marabag, di ko musugot. Inyo ko ano na akong Ginoo. Pero sa unahan, wag ko ila. Maragyan na ba talo? Mga lagad na sa Ginoo, iso kay karon, pagkada, di na ko masimba, kapoy, magkaayo, simba, And then, ingon si Jesus, ayaw pagingana, Pedro, ang tao nga nabuhi sa mga hinagiban, mamatay ra ba sa hinagiban? Moto mo, na? Tinuod man na. Ang punto ni Jesus, tell me your friends are, and I will tell you who you are. So kung imong kauban, puro manugal, musugal juga kadugayan. Amen ba, sugarol? So kung imong mga kauban, puro mga bilyonaryo, milyonaryo, musugot ka sa deli, ma-influence mga mudato juga. So kung imong kauban, mga reporter, karabuntag, ay, mo ba? Sige itong silingan dito. Ang mga marites. Ang imong baba mo, mo pong marites. Kung imong mga kauban, puro dancer, kadugayan mo sayaw, juga. Maangin mo, juga. Nakuha na to? So, ingon na ginawa. Basta dadala kang armas, mao na gina. Yan mo itong ikuha sa ginawang dalong, ano, gibalik. Ayaw niya instantly. Yan ingon, kisa mag-yung si Jesus. Ingon ang Bible, I am. Sa Bible pag yun, nihanap ko siya nga, kinsa ba si Jesus ninyo? Ni forward siya. I am. Pag yun I am, ako. Wala siya ningog, ako? Wala, niya si Jesus. Ano siya, ako, I am. Ang I am, that's the holy name of God. Mao na siyang nagpakita ni Moses. Yung si Moses, Lord, kung mangutan ang mga tao ba, kinsa imong ngalan? Siya, I am that I am. Mo na yung ngalan niya sa burning bush. So, siya, I am, ni forward si Jesus. Kabalo mo sa initabo sa mga sundalo nga nagmudakop niya, nangatumba instantly. Na-slain ba? Nangatumba. And then yun ang Bible, nagpaabot si Jesus nga mubangon. Pasabot, wala nagplano si Jesus nga mudagan, mutago, para dili siya ilansang sa cross. Willing siya. Grabe ka cool atong Ginoo, no? Pag mo-obey siya sa sugo siyang amahan. Grabe kaayo. Kita sugo sa itong mama. Ayun, may ako niya po daw yan. Kusugro ba kay mga ayo, pang project, pang unsa pa na diha. Namina pa man ako? Wala para ba ko nakasugod sa akong wali? Nagyantro pa ba ako? Mana pagdala, pag-abot sa iyang anak, sa diyang gibutang siya sa cross, imagine kadlawon pa lang idakop siya. So wala gyud specific recorded unsa mga orasa. Pero naay mga line, something like, in the cold of the day, in the twilight, something, naay mga yan mga words niya. Kung mo na i-convert, mo nang 3:00 sa kadlawon, 6:00 sa buntag, may ana na sila. So, makita nimo 3:00 pa lang sa kadlawon, nag-commotion na. Nagplano na yun. And then, gidakop siya around 4. Pagdakop niya, sugo sa pagdakop, paglakaw niya, gipasapasa na siya. Gipasapasa kay, dirito na po ka, kay, mahadlok po sila legally ba, basin illegal nilang pagbuhat. So, sila po i-punish. So, abtik po kayo mga pari ato sa una. Kada mga pari, dili na pari sa Katoliko, mga pari na siya sa Hudiyo. So, grabe na ang pag-BI, pagkulata, paghapak. Morning criminal, pak!
Karon gali na kawatan, kulatahon gali. Si Jesus pagka nga kanabang ang mga tao sa mga Hudiyo nga context, pagmingon ka og kanang ako ang Ginoo, blasphemous kay na sila, kinsa man ka nga mayon kag ikaw ang Ginoo. Para sa ila ngilngig na ba stone to death ka na, patyon jud ka na, labay-labayon kanila hangtod mamatay ka. So pagkabalo nila nga mo ni nag-ingon siya ang hari sa Israel, mo ni ang Ginoo, so nay mulabay si Jesus, most likely naagi mo sumbag niya, naagi mo patid niya, naagi mo bunal niya, naagi mo labay niya og bato. Wala pa nilabot sa paglakaw lang na. Plus kanang yung butang na gyud siya didto sa punishment sa mga Romans. Kanya na naman si Pilato nga. Kasi kung saan na kong imbestigar, tarong man nga tao eh. Wadyo ko'y nakita nga problema niya, manghunaw ko. Kamo na'y bahala na, pag maunsa na, inyo na lang. So, bright si Pilato, kay tinuod man po, bisag kung saan nag-imbestigar, wala mag-yun isala eh. Wala yun isala. Kaya gibot-buhatan magsala. So, wala nag-yulain. So, si Jesus Christ nag-yun may gusto. Dili si San Pablo, dili si San Pedro, dili Angel, dili even si Mother Mary, dili sila. Kana sila mga creation ra gyud sa Ginoo, sama ra nato. Si Mother Mary, grabe yung hilak niya nga ako maning anak ano inyo maninggi ni kada bang gilansa, nga wala man ni. Pero kabalo pud si Mary nga si Jesus more than that. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Mo na nga, the only way ang tao nga dili ta mo mahagbong sa gitawag og hell og lake of fire pagdawat ra gyud sa Ginoo. Kay ang tao manggod tungod sa gibuhat ni Adan sa mata sa langit karon ang mga tao hugaw gyud. Ngano may kog hugaw? Nasa Book of Isaiah, ang imong pagkamatarong, ang imong mga maayong binuhatan ba, trapura tubangan sa Ginoo. Wait, kung ang imong maayong binuhatan, trapura, unsa na lang kahugaw ang imong sala? Nakuha na to? Muna nga, tungod sa sala, ang tao wala gyud kapasidad. Nga muingon nga. Mga lagad ko sa Ginoo. Kaya ang tao, tungod sa sala nga nakasulod, mas pilion sa tao ang darkness. Kabantay mo? Mas ganahan ta ng mga tago-tago nga sala ba? Mga bawal nga sala, mo na itong ganahan tanan. Tungod kay tao. Nya ka nga lawas, mo na siya ang creation. The only way nga mapindi na to na is ibutang ang gitawag og new creation body. So ang new creation body, makadawat ra nato na sa diyang kwao na ta sa Ginoo, na may pagkuha, na apoy pagbalik. Ang si Ginoong Hesus mo balik siya man ang second coming, pero pagbalik niya dili na tuluwas, dili na para mo save. Hukom na gyud. Pero naay pagkuha, catching away. Mo na gitawag og rapture. Pag i-rapture na sa Ginoo, kano kwaon ta sa Ginoo? Kay ang mupuli diha puro mga judgment. I-judge sa Ginoo ang kalibutan. So, kwaon ta sa Ginoo, diha makadawat og lawas nga gitawag og new creation body. Og kana nga lawas, di na gyud na masipyat. Perfect siya nga lawas. Nya kung nasa inyo nagunahuna nga, so kung na ta na nga lawas, Pastor James, nya mobalhin ta sa new heaven, new earth, nya magpakasal na pod ang tao. Unsaon man na karon? Possible ba magpakasala na pod ang tao? Sa new heaven, new earth, ang tubag, wala na. Kaya ano, ingon ang Bible, kaisa ra gyud mag-sacrifice sa iyang blood ang Son of God. Only one. One time. Once ra gyud siya. Pasabot, ang kamatayon ni Kristo, covered na apil ang new heaven of new earth. And then, ang gituwaan po sa mga Bible scholars, na magud sa Bible nag-ingon nga their sins and their lawlessness I will remember no more. Ningon ang Ginoo. Si God the Father nag-ingon nga ang ilang mga sala o ang ilang mga lawlessness. Unsa yung lawlessness? Mga binuhatan nga labag sa balaod or murag walay balaod, murag walay
mga gusto lang yun, kanang mga bati nga mga binuhatan, I will remember no more. Kisa iyang giinag, I will remember. Ang mga tao, no. Ang iyang giingnan, katong nidawat ni Kristo, ang body of Christ, the church. And you are the church because you believe in Jesus, right? You are part of the church. Ang atong spirit na born again na natao na ugbalik, na restored na. Pero ang atong lawas, one time ramaning kaluwasan sa lawas, karong rapture, we don't know when. Pero ang atong soul, hunahuna, feelings, decision, emotion, kada adlaw baguhon. Kay kini mangong emotion, kining soul na to, mao ni siya ang nasaturate pag-ayo sa nature sa sala. Nakuha na to, mo na nga kita mas dali ang magpakasala kaysa magtinarong. I don't know kung mo agree mo sa kuha. Mas dali mo buhat og sala, masayon kaysa magbuhat og maayo. Nasabtan ko ninyo. So kada adlaw bag-uhon ta sa Ginoo ang atong kalag. Pero ang atong espiritu bag-o na, regeneration. Gibalik ang himaya, gibalik ang glory ug honor. So karon kada adlaw walk by faith, walk according sa finished work ni Christ, walk according sa gipromise ni Lord. Ang atong unahuna, ang atong gibati, ang atong mga desisyon, dapat mo in line sa pulong sa Ginoo. Kini atong lawas, technically, decaying. Everybody say decaying. Patiguang, hantod mamatay. Pero, tabangan man ta sa Ginoo, kahit paano na ay gitawag og reverse, na ay delaying. No? Through Holy Communion, ma-delayed, mutaas ang kinabuhi. Kaya ang Holy Communion is more than vitamins, more than herbal, more than antibiotic, more than pa sa mga supplement o sa panadiya. Kaya ang Holy Communion, ang body of Christ, that's the divine health and wholeness. Mao na ang kinahanglan nato o kinahanglan nimo. Ug kini atong nadunggan karon, this is the good news. The gospel through this person, Jesus Christ. By the way, naminaw mo? Before si Jesus niabot, gihatag ang balaod. Nakuha na to? Adan, Noah, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph the Dreamer, Moses. Nakuha na to? David, and then Jesus. Moses, balik na ka Moses. Gihatag ang balaod. 1,500 years na under ang Israel. Kaya ang Israel magud model ba? Model na nato. Pero under sila sa balaod, ni isa wala man natarong. Walay gitawag og born again experience. Wala nabalik ang himaya. Dapat mo sa'yo. So, under sa balaod, bumagod ko. So, under sa balaod, gibuhatanan sa tao ang iyang part, pero wala gi kapasar. That's why He gave His Son. Wala ko nihila ka. Murag lang. So si Jesus Christ, maurag yun. The only one able to fulfill the law. So pag abot niya, ang unang yun niyang gi-fulfill ang balaod. Kaya ang balaod magod, mauman ang standard sa kinabuhi. Muna nga, pagdawato ni mo si Kristo, muna siya ang good news. Muna witness the goodness of God. Share the goodness of God. Kaya nga naman, under sa balaod, mamatay na lang tao, di yun ma-fulfill ang balaod. Kaya nga ng Bible, if you break 1 sa 10, you are guilty of all.
Huna-huna pa lang, pildi na ka. Sinultian pa lang, pildi na ka. Mga plano pa lang nimo, dagay sala, dagay apiki. So, wagi makatago sa Ginoo. Mo na nga, the only way is to save the people. First, fulfill the law. Mo na sa time ni Jesus, giingnan gyud siya nga, aning ari ka diri para to abolish the law. Yung si Jesus, I have not come to abolish the law. I have come to fulfill the law. And then, indeed, 2,000 years ago, iyan ang gi-fulfill. And then, the only person nga naka-fulfill sa balaod, bulaan kay nga tao. Si Moses, ang mga gihatagan, wala ba naka-fulfill? Wala siya kasunod sa promised land. David, tagak. Ang mga prophets, nangatagak. Solomon, tagak. Under the law, tagak. Pasabot, kung ang tao, dili siya magpa-under ni Jesus, magpa-under lagi siya sa balaod, wala may problema, kay noble man na siya. Pero ang end result, dili jud nimo na ma-fulfill. Mo na pag-abot ni Jesus, libira-birahan siya sa mga Pariseo. Ngayon yung mga Pariseo nga. Be, unsa man ang greatest commandment, be? Ito ba rin sa Ginoo? Love the Lord with all your heart, with all your soul. And then ikadua, love your neighbor. Kay ang gugma manggod, maoy mo fulfill sa balaod. Nya kita, gugma pa lang nato, medyo, ang mga lalaki pa lang, hala, gwapa, nahigugma ko nimo. Hala, gwapa, another gwapa, nahigugma ko nimo. Puro man higugma tanan. Pasabot, ang gugma sa tao ba, dili gyud nga nakaligon. Pero ang gugma ni Jesus sa iyang amahan, grabe kaligon. O kita, gibutang diha kang Kristo. Muna nga, vital, very important nga dawaton si Kristo. Importante nga masangyaw siya. Kaya ang mga tao nga dili makadungog niya, dili ko kadjadja, pero kaluoy sa tao nga dili makadungog. Mao na nga ang Ginoo, He's looking for someone nga willing mo stand in His behalf. Wala man lang yun na Ginoo nga, before ka mo preach sa kuwa, before ka mo share sa kuwa, dapat ingani ka. Ang balao, ingana. Ang sa Ginoo, like, walk by faith. Pasabot, bati mo kayo batasan, wala pa makunausap, pero by faith man, Lord, akong gituan imo kung gipasaylo 2,000 years ago, appeal ko sa imong sacrifice sa cross. Ako ginang gituan, ginawa ko ng dawaton. O karon maningkamot ko, pinaagi sa grasya, mulakaw ko diya sa pagtuo. So, ikaw ako, dili kita perfect. Subject, samtang wala pa'y glorified body, subject gitang tanan to fail and to commit sin and to, masayop. Pero bisan pa man, dili ta perfect, ang atong nagpaluyo na to, perfect siya nga Ginoo. Grabe ka faithful iyang dugo, mulimpyo sa imo. And every time makasala ka, mulimpyo automatic. Kay His blood is eternal. His blood is divine. His blood is holy. No? So, ana ka kaprotektado sa Ginoo. Mo na nga, kung masabtan nimo nga gipasaylo ka sa Ginoo, the more nimo ma-realize nga, kinahanglan jud ka mo share. Ayaw i-share ang Bible, kay complicated ang Bible. I-share si Jesus. Kung gusto mo Bible, mag-isgot another time. Nga nga to bang makita sa internet, puro away sa Bible. Usap niyo ang Bible. Kami ang sakto, ikaw mo. Wala ninyo ng Bible, go and preach the Bible, go and preach the doctrine. Yung ng Bible, go and preach the good news. O say good news, there's one man came from heaven willingly. He offered His life to save all of us. And that's the only way. The only way. Kaya gibuhat na lagi, mga prophets, kings, failed tanan. Na-attempt si Adam, ni-attempt to restore us, pero wala. Noah, of course. Abraham, of course. Tanan mga Bible heroes, they tried. Palpak tanan. That's why Jesus came.
And then, lo and behold, gibalik, gi-restore sa Ginoo. Mo na nga, ikaw karon, ang ako yung hangyo nimo. Isalig imong kinabuhi sa person nga nag-offer sa iyang kinabuhi para nimo. I have no problem. This is my personal point of view. I have no problem kung kinsa imong gipangtuhuan. Ako, Senior San Vicente, madyo ko sa una. So karon ako, respeto, pag-honor. Pero ang akong pagtuo, tanan, diretsyo gyud kang Ginoong Jesus. Kay kung paistoryahon si Senior San Vicente, sa akong point of view, ha? Mingon gyud na si Senior San Vicente, Jimboy, dito kang Jesus, kay giluwas ra pug ko niya. So, si Senior San Vicente, para sa kuha, naghatag na akong kusupod sa akong nangalagad binas Ginoo. Pero karon nga, nituto ko kang Kristo, the more nasabtan na akong kinabuhi. Si Kristo na gidrikson. The rest, mag-honor ta, mo respeto ta. Pero ang paghigugma, ang pag-worship, ang pagdaig, ihatag nimo sa tao nga nagpakamatay. Gi-offer iyang kinabuhi para lang yun maluwas ka. So sa mata sa Ginoo karon, sa Amahan sa langit, only those who receive His Son nga matawag og the body of Christ, the church. So, 2,000 years ago na ay body si Jesus. Jesus was. Muayo, mupakaon, mulakaw sa dagat. Ug ang body ni Jesus active sa pagministeryo. So karon, nisaka naman siya, naana ang gitawag og body of Christ, the church. So ikaw man ang body of Christ. Ang body of Christ is the same yesterday, today, and forever. Ang body, nga physical good body ni Jesus, lihok, sigig pagpangita og mga tao, sigig hatag kusog, hatag blessing, muayo sa mga buta, ug uban pa. Kita pod, because we are the body of Christ, mao po na atong buhaton. Amen. Mo witness ta. Dili perfect atong kinabuhi. Pero dili na mao ang reason nga mo witness ka tungod kay bisag dili perfect ang kinabuhi, daghan pag kita yung mga kinalan usbon sa tong kinabuhi. But ang Ginoo, once maingon ka, Lord, gamit ako. Maura gyud na. Are you willing? Are you available? Imong mga classmate, imong mga silingan, imong mga kauban sa inyong panon, ang inyong mga igagaw, mga kaluluhan, mga iyaan, mga uyuan, tanan imong mga apo, let them know about the good news. Ayaw pag selfish, ikaw rin nakabalo sa kamatuoran. I-share lang yun. Do not preach the church, the my home. Dili ang my home nagpakamatay. The person of Jesus Christ. Preach. Not the Bible, but preach Christ. Kaya ang Bible, para na sa mga tower kayo. Kita dirita sa, kitawag og basic, pero grabe ang noble dire. Pagkanindot sa mga tiil nga nagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Ang pangutana, wala mangyoy nakabalo sa atong kinabuhi kano sa ata, muhawa ning kalibutana. Pero akong pangutana, andam ba ka? So ang ako, simple lang yun. Wala ko nag-ingon, even basahon mo ang Bible, wala nag-ingon ang Bible. Nga, ayaw na mag-eskwela, ayaw na magtrabaho, ayaw na magpagkuhan kay. Dapat mga lagad mo sa Ginoo, never good. Ang makita na ko sa Bible, padayon sa imong kinabuhi. Pero karon lahi na nakay bag-o nga imahe, na nakay bag-o nga identity, na nakay bag-o nga ngalan. You are now the church of God. You are now the body of Christ. You are now a child of God. Anak na makas Ginoo, nagyoy kausaban. Amen? Ang religion nag-focus karon sa imong kausaban. Ang akong hangyo, ayaw mag-focus diya. Kay trabaho na sa espirituhanon nga butang. Trabaho na sa pulong sa Ginoo. Ang imong i-focus kung unsay gisugo sa imo. Ang reliyon, dapat ingani ka before ka makuha og malangit ka. Sa to dili. Secured na ta, langit na ta, kay nganuman gibayaran naman ta sa Ginoo.
kana atong ilakaw uban sa pagtuo. Ang akong highest recommendation, ug mao po ni sa Bible, the highest recommendation is to live your life as a witness diha kang Kristo. Mao gyud na reason may igsoon. Ngano buhi pa kani kalibutan ha? Because naay mga tao nga dili maabot nako, di maabot niya pero maabot nimo. Ma-reach out nimo, pwede nimo siya ampuan, pwede nimo siya sharean. Kung dili nimo kaya, just invite. And then it's up to the person. Because ang kamatuoran may igsoon, nag-uros-uros pa karon. Pero ingon ang Bible, muabot ang panahon nga bisag unsaon nimo syagit, dili na gyud mo tubag ang Ginoo. And then of course, kinsa may ganahan ana nga panahon. Muna nga today, ingon ang Bible, if you hear the word of God, mix it with faith. Do not harden your heart. Ayaw na pag sige, ikyas-ikyas, pangalagad na sa Ginoo. Do not wait for the perfect time or mahimo kang mutarong na ka, makukuha na kong sungay. Bisag na pa kay sungay, pangalagad na. Kay along the way, ang kabaguhan, dili ra ba ikaw ang magbago? Ang Ginoo ra. Along the way, sige kag tutok sa Ginoo, sige kag paminaw niya. Matingala ka, mausab ang imong kinabuhi. Kinsay na bless. So, this is my last point. Ang religion, ang kasimbahanan, overall, wala gyud nagkulang to teach and to preach of how to live a holy life. Wala gyud nagkulang ang mga simbahan. Kung adto ka sa pikas simbahan, magtarong ta ha, magkuan kita ha, magbinutan ta ha, pikas ka simbahan. Wala gyud magtutong tarungon gyud mga batasan, magkuan kita, manimba kita. Walay kahumanan megso. So ang preaching to live a holy life, wala na nahuman. Pero kabantay mo, daghay nag-struggle sa holy life. Sa holy lifestyle. Sa my home church diri, ang atong gituan mao ni. Once in a while, pwede ko maingon nga. Pagtarong mo sa inyong kinabuhi, oy, magkuhan kita ha, magbinutan. Pero ang akong gusto is ang pinaka-source nga no mabago ang tao. Dapat diretso gyud sa heart. Muna i-share na ko sa inyo nga ang imong tapad angayan gyud may impyerno. But tungod sa grasya sa Ginoo, dili na kaangayan may impyerno. Tagalangit na ka. Sa impyerno, na itulo ka mga klase nga mga tao nga una gihagbong sa Ginoo. Makita ninyo sa Book of Revelation, tulo ka klase nga tao nga nasa impyerno. Ang una is mahadlukon. Wala po gingon sa Bible nga mahadlukon sa unsa, pero mahadlukon ka fearful ba? Ikaw, magprangkahanay ta. Nadyo kay gikadlukan. Maybe imong future, maybe imong health, maybe unsay masulti sa mga tao, or mamatay ko anytime, saba? Madisgrasya, mahadlok ko. We don't know. Or makahuman ba ko sa kong pag-eskwela? Makaasawa ba ko? Nabay mingog, will you marry me? Nabay maingon sa kuha. Kay murag taas-taas na ba kong edad? So naay mga ingana. Wala. Along the way, kung honest gyud ta, kabalo gyud ta nga kitang tanan na fear. Pero gipaklaro sa Bible, ang mga fearful, mao nay una mo, mao nay mga una nga mo guba. Lami kay mo kinabuhi ba? Bibugay ka. Nya pagwan sa mahadlok na ka, wala na. Mura na kag ma-paralyze ang imo ang mga plano tungod kay nahadlok ka.
So, sa man ako pag sulbad na, mo niya ang buhaton sa reliyon. Dili ta mahadlok, dapat mamora. Ayaw kahadlok. Pero ang solution mao ni ingon ng Bible, perfect love cast out fear. You know what's the perfect love is? It's the agape. It's the love of God. Everybody say love. Pag makadungog kag word nga love, mao na siya mo patay sa kahadlok. Diba? Mag-uban mo sa imong, lahi po niya siya nga illustration, mag-uban mo sa imong baby, nahadlok mo ko niya, gakso ni kanya, ayaw kahadlok, buda na bitaw ko. Yung minig babae, wala na ko nahadlok. Kaya naman, kada bang naisamping sa laba, makomforted ka. Pero another na po ng illustration is, perfect love cast out fear. The agape, the love of God. And then, ingon po ng Bible, you know what's really the meaning of love? Ingon ng Bible, this is love. Ingon ng Bible. Not that we love God, but He loved us. Sa Bible di ay, pag maghisgot kag love, it's not about your love to the Lord or our love to another person. Ang love di ay sa Ginoo is His love towards us. Kay He is the source of love. Kita, kuan raman ta, karang nagdawat raman ta ana. Muna, once makadungog mong love, we're talking about the love of God. Muna'y kulang usahin nato kay madlukon man ta. 5 minutes na lang daw ko. 5 minutes to go. Kulang ka gugma. Munang madlukon ka. Ikaduha, kung di ko masayop, doubtful. Kanang sige, duwa. Unbelieving. Kanang dili mo tuo, dayon. Pero kung may kung ano ba ka na, di ko mutuo basta negative, basta accident, mga disgrasya, mga basta negatibo, mutuo, mauba. Simba ko. Pero may nga, kabalo ba ka ang Ginoo, anda mo, bubo sa iyang panalangin. Dami niya, mga nana din ta. Ambot lang yun sa tao, no? Kaya nang naagit batasan ba nga, dili ta kaayo mo agree sa mga promises sa Ginoo. Pero, I don't know kung niagi mo, ana. Pero pag binigay mga negative na galing, si Bakoy pala yun, hindi ko gusto, ana. Kanang dali kita mo react niya, ang reaction naman na ito kay mutuo. How about ato na siya i-reverse, i-practice na to, mas mutuo ta sa pulong sa Ginoo. Amen? Born to witness. And how to witness? Di na angay na ko isulde, kabalo na mo na how. Ang ako lang, why you witness? Because, grabe nga kalipay. Huwag mo kita angay pero Lord, salamat kaayo ngayon mo kung ipasay lang. Sa cross, nahimo siyang sala dito nga, huwag mo siya sala. In return, in other reason, ikaw nga, hugaw o makasala, nahimong matarong. Si Jesus nahimong sala, ikaw nahimong matarong. Divine exchange. Si Jesus nahimong pobre para ikaw mahimong dato. Kabantay mo, ana, danamay na usab. Dako kay kausaban sa kinabuhi sa tao. Pag imong gakson, i-embrace dawaton ang gitawag o good news gospel. Ang good news, ang gospel, dili bag-o nga reliyon, dili simbahan nga ingani. Ang gospel, ang good news is the person of Jesus Christ. Ikaw, ang imong real identity is not your behavior. The real you is not your behavior. Kaya usahin mo good, ang atong standing, atong i-base atong behavior. Marabag, nakasala ko karon na, impyerno na ko. Dili, 2,000 years ago, somebody died for you. Na ay nagbayad ba? So karon gibayaran na ka, nalukat na ka. So bago na ka nga binuhat. Masipyat lang ka usahay. Bangon dayon. Ayaw pag-dwell sa sala. Ayaw pagpuyo sa sala. Lakaw sa kanabang bag-o nga paglantaw sa kinabuhi. Ayaw o give up basta-basta naa makay Ginoo. Ang imong batasan, ang imong character, subjective siya, depende sa paghitabo sa imong kinabuhi.
Kaya na yung mga tao nga isog kay karaon, mugot, murag isog pero buutan di ay. Kakita mo ana, murag stricta kaayo pero pag once mailani mo, hala ma'am, kuan di kaya ka ma'am. Because wala ka kabalo sa iyang sa bata pa siya o sa iyang kaagi, ang iyang family background or grabe ang sacrifices, struggle hangtod naabot siya diya sa gitawag og nindot nga kinabuhi. Una nga ang ato ang pagkakristohanon dili based sa atong batasan, but based sa gibag-o sa Ginoo sa atong kinasuluran. So ang atong spirit na bag-o. Mo na nga hinay-hinay nato pinaagi sa pulong sa Ginoo nga mausab ang atong kalag kada adlaw. Huna-huna, desisyon, mga gusto, o usapan na diha. O moabot ang panahon, we don't know when, tagaan bag-o nga lawas sa Ginoo. Pero ang imong pinaka-identity, anak na ka sa Ginoo, ug dili na mawala. Gihatag na sa Ginoo as a gift. Pag ingog gift, regalo, ang imong buhaton, simple lang, dawata in town. And then abrihi ang regalo. And then unsa magaling suota na i-enjoy na kay imo na. Ug kana nga regalo mo na gitawag og kinabuhing walay katapusan. Pasabot libre ka, safety ka sa maabutay nga judgment. Na ay judgment mo abot may igsoon. Na ay judgment mo abot. I hope makaistorya ko about end times, about Israel and, kining nang hitabo karon sa Iran. It's a sign of end times. Maangay ba ta mahadlok? In a sense, yes. Pero kung mutan-aw ka sa imong identity nga ingon nga anak sa Ginoo, dili ka angay mahadlok. Kaya nga naman, before ibubo sa kaaway o sa Ginoo, kay duha may mububuan na nga judgment. Judgment of Satan o judgment of God. Mas dako ang sa Ginoo. Judgment of Satan sa mga nangalagan niya, binabirahan niya o mga tao. Muna dang tinatakay, siksik-siksik, uban pa. Pero judgment of God is katong mga maglinog, magkalayo, walay pili. And then before ang judgment nga ibubo sa Ginoo, of course ang yawa magapil-apil po bisag way labot. Kuwaon sa Ginoo ang iyang mga anak. And that's a very strong, firm promise sa Ginoo nga kuwaon ta niya. Kung nibalik si Douglas MacArthur, I shall return, mas labaw ang Ginoo. Kay Ginoo siya, hindi siya mamaka. Balikan ta sa Ginoo before ang mga dagko nga katalagman. Ang ako wala nga, dili aksidente nga nakakaroon, dili aksidente nga muna itong isgutan. Actually, dili na mga akong topic. Pero, it's just a reminder, unsa ka-importante ang imong kinabuhi. Ayaw i-value ang imong life sa imong kwarta, kaya ang kwarta mo gamay, dako po di imong value sa imong life. Kung wala kay kwarta, wala kay value. Ayaw ibutang imong value sa mga butang, kaya mga butang masunog, mawala, guban pa. Ayaw ibutang ang value sa imong kinabuhi, sa imong negosyo, kaya imong negosyo, pwede mo pwede mo mabagsak. So kung mabagsak na, wala na ilami imong life, wala na value. Ayaw po ibutang imong value sa imong kinabuhi sa mga gitawag uyab-uyab kay makakita naglain sakitan ra ka. Ayaw ibutang imong value sa imong mga plano, sa imong pag-eskwela nga focus ra kasi imong pag-eskwela. Wala ko nagihuhunong. Padayon mo. Tanan yung buhaton padayon. Pero ang kalainan karon naa nay Ginoo. Uban na ang Ginoo. Ang kinabuhi nimo dili perfect pero kabalo ka nga ang Ginoo always mo pasaylo. Kaya wala may sala nga wala yan hibawan. Gidawat man kaniya. Kana naman imong tapa dili kadawat usahay sa imong mga sayop. Pero ang Ginoo mo gidawat kaniya, why sekreto niya. Ang iyang gugma sa imo everlasting. Everybody say everlasting love. Walay time limit. Gihugma ka sa Ginoo. I'm talking to the body of Christ. But in case you don't believe in Jesus, and first time pa rin mo na dungog si Jesus, I think it's your time today to receive Him. All you have to do is to say, Lord Jesus, I believe in you. I believe in your sacrifice at the cross. From now on, I will call you my Lord and my Savior. Thank you for the forgiveness of my sins. I will offer my life to you. Take this life. Be my Lord. Be my Master. Be my Savior. Amen. Simple prayer.
Pero grabe ang pamuhatan na mag-rejoice ang langit sa isa ka kalag na mubalik sa Ginoo. Just imagine, every day kung na mo dawat sa Ginoo, mag-rejoice. Manindog ta may igsoon. Ingna imong tapad, it's not about you. It's about His Son, Jesus Christ. Ang pikas, ina yung pikas, get ready. God will bless you this week. Ang sa likod, apil ka, i-bless sa Ginoo. Ina imong tapad, imong likod, apil ka, i-bless sa Ginoo. Ang pikas, pagdala og kalag diya sa Ginoo. Ina imong tapad. Let's bring our friends. Let's bring our colleagues. Tanan. And then let the angels rejoice sa mga nakita karon na nangitabo karon spiritually. Kabantay mo, simple ratong word karon sermon, wala ko nagamit kay mga presentation, pero ma-feel ninyo ang peace, ma-feel na to ang presence ng Lord. No, grabe ka tangible, ma-feel gin mo, Lord, salamat kayo. Salamat Lord kana aka naguban namo.